Good afternoon po, Mr. Chairman, and mga membro ng committee at ang ating mga invited guest. Kanina po nanonood ako doon sa loob ng hearing ho ninyo at sinusuportahan ko po itong initiative ninyo na labanan ng mga fake news. Kasama ho kami dyan. Yung mga misinformation at saka disinformation. Kasama na rito po ang deepfake. Naging biktima rin ho ako niyan. Marami sa aming mga broadcaster. Bunso din po ng Gen AI at ang iba pa mga advanced technology po ngayon. Hindi natin mapipigilan ho yan. Kanina, I'm sorry, hindi ninyo napag-usapan sa Meta yung advance ng technology. Kasi hindi ho talaga mapipigilan. Yung pinsala na dulot nito ay hindi lamang po sa aming mga personalidad and even to you, Congressman, kundi pa sa pangkalatan sa publiko na nakababasa, nakakita at nakakapanood po nito. Kailangan ng sabayang pagkilos para sa education ng publiko at sa aming media practitioners para mamulat to ang mas nakararami tungkol sa masamang epekto ng fake news sa ating bansa at sa demokrasya. Kami ho sa media ay alam ko malaki rin ang responsibility sapagkat mas mabilis kaming ma-check ang mga fake news. At the same time, ma-check agad namin ang fake news. Although sana po ay naka-ready din ang mga government agencies na sagutin yung mga lumalabas na fake news. Especially sa mga congressman din po. Thank you. Thank you po. Thank you, Mr. Dolly De Castro. As per our House rules po, all resource persons will have to take their oath. So, can you please rise? Comsec, please administer the oath. Comsec, please administer the oath. Please raise your right hand, sir. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this inquiry? Please reply. Before we proceed with Thank you, interpellation, Mr. the Chair acknowledges Honorable Geraldine Roman. The first to interpellate, Representative Kunghon, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po, former Vice President Dolly De Castro. Good afternoon po. Gaya nga po ng sabi ng ating chairman, ni Kong Johnny Pimentel, ang peking balita ay walang sinasanto. Lahat nabibiktima, lahat pwedeng maapektuhan. At bilang public personalities, isa sa madalas na nagiging biktima ng fake news ay ating mga local celebrities at sikat na media personnel. Mula sa peking iskandalo hanggang sa maling impormasyon, lagi silang nadadamay ng di makatarong paghuhusga. Dahil dito, may inimbita tayong mga ilang sikat na media personality para magpahayag ng kanilang karanasan bilang nabibiktima ng fake news. Mr. Vice President, I think it's fair to say na madalas po kayong nagiging subject ng fake news. Tama po ba? Opo. At dahil din po dito, nagkaroon po kayo ng pampublikong hinaing regarding sa mga fake news, lalong-lalo na nung nakaraang linggo. Tama po ba? Opo. At base sa preliminary research na isinagawa po natin, isa sa mga peking balita na kumakalat tungkol sa iyo ay ang nausong quote card na pagkatapos na pagka-aresto ng dating Presidente Rodrigo Duterte, kung saan sinabi mo daw na the former President Rodrigo Duterte, Tatay Digong, did not start the war to kill. He started, nasa ano po yan, meron po tayong, pwede po bang pakilabas? Yan po ba? Tama po ba, ito yung isa sa mga code card na bigay po sa inyong kaalaman na peke na sinabi niyo raw po ba? Sinabi niyo raw po, tama po ba?
Medyo hindi ata ho masyadong malinaw ho ito, Mr. Chairman, tungkol dito. Ang nakalagay po doon, sir, is former President Rodrigo Duterte did not start the war to kill. Okay. He started to save lives. He gave drug addicts a chance to change, to surrender, to choose a better life. But many refused. They kept using, kept selling, kept killing innocent people. So what a leader should do, let criminals destroy families or take actions to stop them. One addict lost is tragic, but thousands of innocent lives saved, that is justice. Duterte made the streets safe. Yan po yung mga nakalagay sa quote card na na-attribute ko sa inyo. Opo. Pero hindi ho lahat totoo eh. Kaya kami ho, fortunately, kami sa media, sa mga broadcaster, nakokorek kaagad ho namin on the air. On the air. Once na lumabas yung fake news, nakokorek kaagad namin. In my case, meron po akong IG na ginagawan ko kagad doon ng word na malaki na in bold letter na fake. Tapos nakikiusap po ako sa aking mga kaibigan na may Facebook din, may IG, and other form na ipakalat naman nila na yung lumabas na ba na news item ay fake. Yun ang mga ginagawa ko para mabilis na nakakakalat yung information na that item ay fake. Thank you, Mr. Vice President. Mr. Vice President, nakikita niyo po ba yung nakalagay sa screen natin ngayon? Opo. Ito po ay galing kay ito po ay pinost, no? Ni JM, di ko alam kung paano i-pronounce itong Almine o Almine? O Almine. Ayan, JM Almine. Nakalagay po dito, sabi niyo raw po na di ko binoto si PRRD dahil gustong-gusto ko talaga si VP Lenny. Aha. Familiar po ba kayo sa napabalita ang sinabi niyo daw po? Opo. Alam ko ho, fake ito. Kaya gumawa kaagad ho ako ng version ko at nalagyan ko ho ng in bold letter na fake. Mr. Vice President, kilala niyo po ba si JM Almine? Hindi po. Hindi ko po siya kilala. Sinubukan niyo po bang kilalanin kung sino yung nag-post nito? Hindi na po dahil baka mamaya hindi tunay na tao ito eh. Uso ho ngayon yun. Ano po ang naging reaksyon niyo na nakita niyo yung post na ito? Well, sanay na ho ako sa mga lumalabas na ganito eh. So ang first reaction ko ay gumawa ng paraan para may pakalat ko na fake nga ito. Lagyan ng bold letter na fake. Kumisano, ginagawa ko pa, naka-flash yung fake. At makiusap sa mga kakilala ko na may mga Facebook, IG at iba pa, na ipakalat din nila para marami po makabasa. Nung nakita niyo po ito, ano po yung personal na naramdaman ninyo? Dahil karamihan po sa nakabasa nito, naniniwala na sinabi niyo raw po ito. Well, of course, ang iba maniniwala ho, lalo na kung hindi ako kilala. Pero sa newscast, nako-correct naman ho namin ito eh. Itong ganito. Kaya madali lang ho eh. Hindi ho ako masyadong naapektuhan kapag ganito. Maswerte lang ho kami dahil mga broadcaster ho kami. But kung pag-uusapan ho yung pangkaraniwan tao, yun ang madaling maapektuhan. At wala silang means, wala silang source para makorek agad yung lumabas na fake news. Mr. Vice President, pagkatapos po kumalat itong mga fake na quote card na ito, madaming organisasyon ang nag-post at nag-fact check din ng balita na ito. Alam niyo ba kung ano-ano yung mga organisasyon na ito tulad ng ABS-CBN Fact Check, Opo, meron po Verifies, kami ganon. etc.? Opo, meron po kami ganon. Ang ABS-CBN may fact check at inilalabas po namin yan sa TV Patrol. Yung mga fina-fact check po namin. Sa inyong personal na opinion po, Mr. Vice President,
nakakatulong ba sa pagtigil at pagkalat ng fake news ang pagpa-fact check ng ABS-CBN, Rappler, Avera Files? Nakakatulong po ba ito? Well, nakakatulong ho, pero hindi ko alam kung ilang porsyentong naitutulong nito. Pero nakakatulong ho. Definitely. Thank you. Sir, isa na naman pong balita na kumalat sa inyo ay yung pagkakadulas ninyo. Naalala niyo po ba ito noong 2021? Dadulas. Meron pong fake news na kumalat noon, yung pagkakadulas ninyo, pagkakoma at pagkamatay umano. Oh. Noong October 26, 2021. Opo. Naalala niyo po ba ito? Opo. Kung saan kayo po ay nag-post katabi ng inyong koi pond ng magandang umaga bayan, pagpalain sana po ng Diyos ang inyong umaga mga kabayan. Naalala niyo po ba yun? Opo. Kasunod po nito, yan po yun kabayan, nasa screen po natin. Kasunod po nito ay nag-post kayo ng isang video na may caption, miss ko na po kayo mga kabayan, abangan. Opo. Naalala niyo rin po yun. Pati po ang inyong anak na si Madam Kat Di Castro ay nangangailangan pa mag-post upang patunayan na ang balita na yon ay fake news din sa inyong pagkamatay. Kaya ang sabi niya, "Hi everyone, my dad's absolutely fine. We just had dinner." Ang post ni Madam Kat Di Castro. Opo. Ano po ang inyong reaksyon nung nakita niyo na may kumalat na kayo ay pumanaw na? Well, sabi nga ho nila, kapag kayo nabalita na patay na kayo, eh masahaba ang buhay nyo. But isa pa ho, sabi ho namin kami mga personalities, bad news or good news ay publicity pa rin ho. Kaya kung may ganyan ay pag-uusapan pa rin kayo. Pero may mga news naman na medyo masakit na. Lalo kung affected ang ating bansa, Kung ako lang, okay lang 'yon. Pero pag affected na ho ang bansa, iba na 'yon. Mr. Vice President, yung mga tao sa paligid nyo, yung pamilya nyo, naapektuhan ba sa fake news na ito? Medyo ho, mas una silang naapektuhan kapag may mga fake news na involve ako. Naniwala ba sila agad nung nakita nila yung balita na yan? Ay hindi ho, dahil alam mo naman nila ang nangyayari ho sa akin. Kaya hindi sila naniniwala kaagad. Kaya lang, nag-worry lang sila. Sir, yung mga taong hindi mo naman personal na kilala, tulad ng karamihan na yung mga viewers, na yung mga fans Opo. at supporters, ano ang naging reaksyon nila sa balita na yan? Well, ang nababasa ko lang ho, hindi rin sila naniniwala. Yung iba naman ay nagko-condolence na no, lumabas ng balita na ako'y patay na. So, sinasagot ko sila, hindi ho, buhay pa ho ako. Yung mga ganon. Sir, sinubukan niyo po bang alamin kung sino yung nagpalaganap ng fake news na ito? Gusto ko ho lang alamin, pero wala akong means na alamin kung paano Kung ang meta nga, walang masyadong means para alamin Napansin ko kanina sa tanong nila, Congressman Gutierrez Sir, ni-report niyo po ba yung fake news na ito? I mean sa Facebook, sa Meta? Hindi na po. Hindi na po. Lately ko lang nalaman na kinakailangan pa palang i-report mo para umaksyon nung sila. Kailangan pang i-report. Actually, pagkatapos nung kumalat na kayo ay pumanaw na, marami din po ang nag-fact check, no? Na organisasyon para siguraduhin na may tama yung kumakalat sa inyo na balita na kayo ay pumanaw na. Paano naman po yung mga social media website, no, Mr. Vice President, kung saan kumalat yung mga post na ito? May mga gumawa ba sila na paraan para matigil o matulungan kayo para i-correct, no, yung mga ganitong klaseng fake news? Meron po bang mga tumulong na mga website? May mga tumulong po bang mga individual para kayo'y matulungan na pagsawata itong mga fake news na kumakalat sa inyo? Again, may means ho kami para maharang kaagad yung mga fake news na yan because nakikita nila ako sa television na nagbabalita pa rin ng live. So, that means, yun ang patunay na
hey, buhay pa pala si Kabayan eh. Nagbabalita pa ng live. Yun ang sinasabi ko na kami ay maswerte pa ng katulad namin personality. But ang kawawa ay yung walang means para maharang kaagad nila ang mga fake news na lumalabas against them. Kanina tinanong po ni Congressman Acop kung may responsibilidad ba ang Meta at Facebook sa mga ganitong klaseng kumakalat na fake news. Tingin niyo po ba, Kabayan, merong responsibilidad ang Facebook at Meta sa mga ganitong klaseng fake news na lumalabas at nakakaapekto, lalong-lalo na sa buhay ng mamamayan? Opo, naniniwala po ako dun. At naniniwala din akong negosyo ito eh. Pati na po sa mga vlogger, kaya o sila naingganyong mag-vlog, ay dahilan sa kumikita rin o sila. Aminin natin, huwag na tayo maging hipokrito ho dito. Pati ang Meta, alam naman nila yon, negosyo nila yon eh. So, tingin niyo po, hindi lang sa content creator o nag-post ang sole responsibility pagdating din po sa mga post na pinopost nila, pati rin po ang Meta. Opo. Meron tingin niyo, meron din pong responsibilidad Yes patungkol po. sa mga post na ilalagay sa kanilang platform. Mahalaga po yon. Dahil sila ang means eh, para may pakalat yun eh. Wala namang iba. Sila rin kung Facebook, kalimbawa, Facebook lang ang magpapakalat niya, wala nang iba. Facebook to Facebook, yung may mga Facebook. So, naniniwala ako na ang Meta ay malaki ang responsibilidad. Thank you, Mr. Chair. Re-reserve ko po yung aking mga katanungan sa susunod na round. Thank you, Mr. Chair. Thank you. Maraming salamat, Mr. Vice Are there President. any other members who would like to ask questions to the former Vice President De Castro? I understand Honorable Roman is inclined to ask questions. May we know from any... Wala na. Nagpalista po si si General Honorable Roman. But it seems that Lumabas. dito po. So the next interpolator is Congresswoman Generaldine Roman. Ay. Hindi ko naman kayo. Magandang hapon po, Mr. Chair, ang aking mga kasamahan sa Kongreso at ang ating mga resource person. Today, we are celebrating the 4th TRICOM meeting, whose aim is to eventually eradicate fake news by means of state regulation. What have we established in these past 4 meetings? What has become obvious to all of us is that the different social media platforms lack a uniform regulation that would require them to, number one, establish a legal entity in our country. Ito po yung kadahilanan kung bakit ang ilang social media platforms po natin ay walang physical presence sa ating bansa. Wala rin po tayong isang regulation kung saan nasasaad na ang kanilang perang kinikita ay dinedeclare o binabayaran ng corresponding tax. Pero hindi ko na po panghihimasukan yan sapagkat yung aspekto ng taxation ay beyond our objective here in the TRICOM. Also, we do not have a regulation that will actually establish the duties and obligations of the different social media platforms in relation to the other stakeholders, such as the content creators. Paano po ba ang relasyon ng mga social media platforms sa content creators? Also to the advertisers, digital advertisers. Also to the government itself.
It is this void that I think that our committee can be most useful to regulate the social media platforms. I know I am thinking ahead, but this is how we work. We look at the problem, analyze it, while toying with the possible solutions that come up from different members. So we can regulate social media platforms. But to actually regulate the area of content creation is potentially and most probably unconstitutional. In my research, I have discovered that any kind of state regulation over content creation should pass the strict scrutiny test that will be actually applied by the Supreme Court or any corresponding court if the constitutionality of this state regulation is questioned. So from a pragmatic point of view, mas mabuti pa sa puntong pa lang ito, alam na natin kung ano ang haharapin kung tayo ay magkakaroon ng state regulation over content creation. Why? Because content creation is the expression of our fundamental right to free speech. And this is guaranteed by the Constitution. We cannot regulate opinions. We cannot regulate how and what content creators should produce. But we can regulate social media platforms by empowering them and requiring them to act as gatekeepers by establishing guardrails. To give you an idea kung ano po ang magiging problema kung tayo ay magre-regulate ng content creation, ayun ho, mangyayari, magdedemanda to, question sa Supreme Court, at by default, actually, it will be considered as unconstitutional. Dahil automatically, we are dealing with a fundamental right, the right to free speech and the right to expression. And the government will have to state and prove and establish a compelling reason, which is rather difficult. So, if you were to ask me, and this is something that I've been wanting to tell my colleagues, if we are to regulate, let's regulate the social media platforms. Mr. Chair, this afternoon, I would also like to report to the committee what has been going on in the past weeks. Actually, in the past TRICOM meetings, I have been proposing the establishment of a Digital Council of the Philippines. To recall, it is similar to the kapisanan ng mga broadcasters of the Philippines, to be formed among the stakeholders themselves by associations and groups of content creators, as well as the digital advertisers, as well as digital marketing firms, as well as the Global AI Council, as well as members of the academe, rather, because the idea was to make the Digital Council of the Philippines a medium by which we can educate the public, in particular the youth, on the responsible use of social media and, most importantly, critical thinking. We also wanted representation from the DICT in the Digital Council of the Philippines, as well as the NBI and the PNP. So the idea is basically self-regulation. It has worked for the advertising world. When commercials are submitted to the scrutiny of the Ad Standards Council to see, based on their own code of ethics and standards, if the commercials are fair and true. So, depende po sa findings ng Ad Standards Council of the Philippines, ay aaprubahan ng isang commercial o hindi. Sa kapisanan ng broadcasters ng Pilipinas naman, sa aking pagkakaunawa, ito po ay hindi government-controlled, ito po ay self-regulating, and they came up with their own code of ethics and standards, which is to be followed by its members. And they also have their own redress system.
And to my knowledge, the Kapisanan ng mga broadcasters in Filipinas also acts as a guild of sorts for its members, to give its members legal assessment and counseling, as well as legal assistance in case any of its members encounter, I don't know, a lawsuit or something in that like. Or as a group, as a guild, because there is strength in unity, it could use its position to leverage if there is something they have to negotiate with the government. So, going back to the Digital Council of the Philippines, in the past weeks I have met with the CICP, I have met with the Global AI Council. I also met with the Digital Marketing Association of the Philippines. And they are all in agreement that they would rather that they form their own council and that they come up with their own code of ethics and standards than being regulated by the government. Now, you may ask me, para kaya pa tayo entonces nag-investigation? Well, as I said, the regulation should come with regards to the social media platforms. Okay. Kasi mukhang interesado si Vice President Noli de Castro, I will briefly explain kung anong functions itong Digital Council of the Philippines. Yun na nga, unang-unang kailangan meron siyang ma-formulate na code of ethics and standards to be followed by its members. Number 2, ito po ang mag-serve as a vehicle to address complaints of victims of fake news. It has the technical means. Ito po yung parang konseho na magsusuri at magfa-fact check kung ang isang complaint ay may basihan, kung tunay na biktima ang isang grupo ng isang scam or isang businessman ng isang scam o kaya ng isang government agency, ng isang fake news, and it will come up with its findings. So what do we do with the findings of the Digital Council of the Philippines? Pag nalaman po niya at napagtanto ng isang piece of information ay walang basihan at fake, ito po ay ifa-flag niya at sasabihin doon sa social media platform. Para po, by law, ang social media platform will be obliged and required to flag a certain piece of information as fake or to take it down, which is already being practiced by TikTok, to my knowledge, and also by some other social media platforms that have community annotations, community notes, no, na nagsasabi itong information na to ay lacking information o ito ay walang basihan. So this is a way of administering justice without stepping on the constitutional right to freedom of speech or expression. Kasi sa laban po sa fake news, ang kalaban po natin talaga dyan, syempre of course, is the piece of news itself. Ako po ay naniniwala kapag ang isang piece of information ay walang matibay na pundasyon na nakapatong at nakasalalay sa katotohanan, ito po ay babagsak. Pero kailangan nga lang ho ay mag-cooperate ang ating mga social media platforms. Maaring tanong po ng iba dyan, paano mo ma-ensure na lahat ng content creators na magiging miyembro nitong Digital Council? Pero hindi po ito ang pangarap ng Digital Council of the Philippines. Kahit hindi ikaw ang miyembro ng Digital Council of the Philippines, kapag ang isang piece of information na generate mo ay nireklamo dahil wala itong batayan, ay mafa-flag ito at madedetect ng Digital Council. At eventually, if we pass a law that would require social media platforms to adhere to the findings, recommendations, instructions of the Digital Council, ay mafa-flag ito as fake and it could be taken down. At syempre, kung ako naman ang content creator, kung sa 10 pieces of information na gine-generate ko, siyam ay nafa-flag as fake, edi parang humukay na rin ako ng sarili kong libingan as a content creator. I shall have lost my credibility and whatever is left of my moral authority to actually express my opinion over social media. So, Mr. Chair, may I be given the chance to interpolate some of our resource persons?
Congressman Geraldine, I thought that you're going to ask question to Noli. Okay. So May I ask we are tackling the issues one by one. The fourth issue will be the social media influencers. So May I I think you reserve your question dun sa social media. The source person that we are now asking question to is former Vice President Noli De Castro. May I have the pleasure of interpolating our former Vice President and fellow journalist, Yes po. Noli De Castro. Kumusta po kayo, Mr. Mabuti Vice po, President? mabuti po. Yes. Kayo po bilang isang mamamahayag, gaano nyo pinahahalagahan ang ating constitutional right to free speech and expression? Of course, kami yung mga broadcaster, kami tayong mga broadcast journalists, mahalaga po siyempre ang constitutional rights natin to free speech, freedom of speech. Number one ho yun. Pero, as a broadcaster din po, sinabi niya sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, during our seminars, way back, ang ni-instill sa aming utak ay maging responsible journalist. Responsible on the air. That means, ang sasabihin namin ay may batayan, may source, sabi nga ninyo, ay titindig yung mga balita. Kahit sinong komisyon ay nakatindig yung mga balita, may mga patunay. So, yun, responsible journalist. I remember that, I cannot forget that, be a responsible journalist. Mr. Chair, maidagdag ko pa po, kayo po ba ay kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas? Yes po. Automatic po yun. At meron po ba kayong sinusundang Code of Ethics and Standards sa loob po ng KBP? Meron din po. Maliban doon sa Code of Ethics namin sa ABS-CBN. Okay, meron din sila sa ABS-CBN. Opo. Ngayon po, sa inyong karanasan, meron na ba kayong na-encounter na isang kasapi ng KBP na hindi tumalima sa inyong Code of Ethics and Standards? Well, unang-una ho, hindi na kinakailangan dumaan pa sa KBP pag may ganon. Yung mismong station ang nagdidisiplina sa kanya tungkol diyan. Kasi kumisan, inaamin ko rin naman na may mga broadcaster na may mga political leanings. Lalo na ho ngayon, malapit ng eleksyon. So, meron ding mga broadcaster ang nagagamit ng ilang mga, well, of course, kandidato dahil sa malapit ng election for monetary reason. Yes po, Opo. Mr. Chair. Kung sakali po, yung mismong radio station ay kakonsyaba noong, I don't know, ng isang politiko, paano yon? Ina-apply po ba sa ganitong instance Iyon lang ho. yung Code of Ethics at saka standards ng KBP? Iyon lang. Baka ho mamaya ay utos din ng istasyon. Opo. Pero po, ang sabihin ko, doon po, meron po bang in that case, i-apply ang KBP? Meron dapat to magreklamo ang isang kandidato sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay po. Mr. Chair, nais ko rin tanungin si Vice President Noli De Castro at ito ay related sa kanyang karanasan bilang mamamahayag. Kung kayo po ang tatanungin, gusto niyo po ba magkaroon ng ahensya ng pamahalaan na magre-regulate ng content o kaya ng balita na inyong binibigay? Medyo pumapasok ko doon yung freedom of expression freedom of speech. Doon pumapasok. So, sa madalit salita po, Mr. Chair, hindi kayo sang-ayon? Hindi ho, pero pwedeng i-regulate to in some sense. Hindi ho yung pure regulation. Yes. Mr. Chair, for the information of our resource persons and my colleagues, there is already a law that actually addresses the problem within the world of journalism. This is the 2012 Cyber Libel Act. Basically, we have the freedom of speech and expression. But there's just like any other right, this is not absolute. Absolute. The state can regulate in order to protect public interest. But in regulating the freedom of speech, which is a basic constitutional right, it has the obligation to use the least restrictive means. At may dadagdag ko pa po, pagdating po dito sa pag-regulate ng free speech, it's parang
it's a lost cause basically kasi iko-question talaga yan sa Supreme Court. Ganun po ang mangyayari. So maitanong ko po sa inyo, Ms. Kabayan, na pakinggan niyo po briefly yung aking sinasuggest na Digital Council of the Philippines. Kumbaga ito parang self-regulatory pero magfa-fact check din po siya. Tapos yung findings niya ay ipapasa po doon sa different social media platforms katulad ng Facebook, ng Instagram, ng X, ng TikTok, at nakabase po doon sa findings, pwede po nilang i-flag, pwede po nilang i-take down yung content. So, in other words, ang naturang mga platforms ay member din ng Digital Council Yes of the po, Philippines. maaari po silang member ng Digital Council of the Philippines. At yun nga ho, sinasangguni ko na maaari po tayong magkaroon ng isang batas para obligahan itong mga social media platforms na i-flag itong mga pieces of information na matutuklasan na fake. Opo, dahil malaga po ang sa hearing ho kanina at yung mga guests mula sa Meta, importante talaga ho yung mga platforms na sila ang mag-control, ika nga, or mag-monitor ng mga lumalabas sa iba't ibang platform nila. Yes po. Mr. Chair, matanong ko rin po kay Kabayan Noli de Castro, naobserbahan niyo po ba na depende kung ano yung social media platform, ay maaaring silang magkaroon ng parang community guidelines sa isa na kakaiba doon sa iba. Kumbaga, Facebook meron siyang sariling guidelines, ang Twitter may sarili siyang guidelines. Sa inyo pang karanasan at obserbasyon ay nakikita niyo po itong ganitong sitwasyon. Well, nakikita ko dito halos pare-pareho lang ang mga ang Twitter, ang Facebook, ang Instagram, pare-pareho din ng nilalaman nila. Opo. Ang content po nila and the way they disseminate Oo. information, Mr. Opo. Chair. Opo. But for the information of everybody, in the past 3 TRICOMs, we have already established na minsan, katulad ng TikTok, meron siyang redress system. Pwede po niya i-take down yung news. Minsan nakakalusot nga lang ho. At yung fact-checking, hindi naman po ginagampanan din ng Facebook. Parang i-report po ang isang piece of information. Paramihan po ng report. Kahit totoo na po yung news, pero natalo sa dami ng trolls nung kabilang kampo o kaya ng kabilang bando, iti-take down ito. So it's not really on the basis of what is true or what is fair. It is on the basis of gaano karami kang magre-report, di ba? Parang popularity contest. So ito po ang problema nga natin. So with that, Mr. Chair, I would like to conclude by asking, would you agree to the idea of a Digital Council of the Philippines? Yes po, Congressman. Itong Digital Council of the Philippines, just like kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ito ho ang maaring, kasi sabi nga ninyo ay hindi ho tayo pwedeng maglabas ng batas dahil makikwestiyon hanggang Supreme Court. So itong Digital Council of the Philippines, ang pinaka mabilis na maaring kumestyon sa mga content providers na lumalabas, lalong-lalo na ang mga fake news. Maraming salamat, Mr. Chair. I would just like to conclude by reiterating my stand against fake news. It is really alarming. It is appalling. Yes, of course. Appalling is an understatement, in fact. Nakakainis na po talaga. It's really annoying. Especially na ngayon, maraming political developments, it's election time, iba-ibang paninira. And I have also observed, it is also, katulad ng isang araw lang, meron akong isang constituent na halos mabiktima ng perang scam. Ginamit ang deep fake ni Mr. Ramon Ang as well as ni Katunying. And they were actually trying to sell this pyramid scheme. And alam nyo naman, not everybody can exercise or has the ability to exercise critical thinking. At minsan, dahil sa kahirapan na rin ng buhay, ay kumakapit sa patalim, sinasakyan nito mga scam, kinigive up ang kanilang, at nawawala ang kanilang hard-earned money. Not only that,
Itong nakaraang weekend nga rin, marami mga fake news na lumalabas. And kahit anong ginagawa na positibo ng ating pamahalaan ay nalulunod sa dagat ng fake news. And this situation cannot be tolerated. This is the hope of this humble representation, that we can come up with regulation that will effectively control the spread of fake news while respecting our basic constitutional right to freedom of speech. Maraming salamat po, Mr. Chair. Honorable Franz Castro is recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon, kabayan. So, ano lang, yung iba naman na tanong na ni Geraldine. Yung tungkol doon sa ang mga broadcaster po ay regulated, self-regulation sila, di ba? And regulated din po kayo ng KBP at saka ng station. Kasi meron nung isang hearing, Mr. Chair, na dito, vlogger siya at the same time, meron din siyang station. No? Meron din daw siyang parang network na kinabibilangan. So, di ba, Mr. Chair, may mga broadcaster din, journalist, na nagiging vlogger. So, paano po ba ito nare-regulate? Kasi itong vlogger na to, halimbawa, broadcaster siya, pero may mga disinformation or fake news. Nire-regulate din ba ito ng station o yung network na kinabibilangan niya, kabayan? Dapat po, kasi kung mga fake news ang sinasabi niya, at hindi lang once, twice, or thrice, dapat ay kumilos na ang istasyon or even ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so nag-a-announce ba ang network na may mga ganitong disciplinary doon sa mga broadcaster at the same time vlogger na nagbibigay ng disinformation? Normally ho, ang aking experience ay sinasabihan lang ho sila Okay. to stop yung ginagawa niya. At nagko-correct. Tama po ba? Dapat i-correct Dapat niya. kino-correct, no, yung mga Kasi disinformation. kung hindi niya i-correct, paulit-ulit na siya sasabihan or until isuspindi siya. Okay. Kahit na po ito ay information, dapat po kung meron siyang sasabihin na opinion, ay dapat nakabase pa rin sa facts. Sa tamang impormasyon. Yes, sa tamang Opo. information. Opo. Pangalawa, Mr. Chair, ito syempre, kanina sinasabi natin na hindi naman maiwasan na yung isang broadcaster o kahit na kayo po kabayan, meron kayong sariling opinion Opo. sa mga bagay-bagay. So, paano nyo po yun masasabi? I mean, di ba, freedom of expression. Pero kung kayo po ay nakapaloob sa sa isang network na halimbawa may political leaning, paano po nyo ma-express yung inyo pong sa programa ninyo? Well, sa akin pong experience, hindi ko po tinitingnan yung kung ano man political leaning ng istasyon. Ang sa akin po ay kung ano aking opinion, kung ano ang tama, yun ang sinasabi ko. Wala pa naman ako na-experience na sinabihan ako ng istasyon, oy, medyo hinay-hinay ka dahil yung ating boss ay iba ang political leaning. Wala pa naman ako na ganong experience. Dahil ang human being po, Mr. Chair, ay socially and politically charged. Siyempre, meron siyang sariling opinion. So, naniniwala kayo na among broadcasters, journalists, wala naman talagang sinasabing neutral. Tama po. Kasi meron din kayo talagang sariling choice, political opinion, etc. Opo, talagang meron ho kami. Okay. So, gusto ko lang sabihin, Mr. Chair, kasi katulad din sa teacher, experience ng teacher, na yung mga teacher kasi, minsan, minomonitor yan ng mga kanilang superiors. Kaya, syempre, ang mga teachers dapat din nagpapahayag ng sarili nilang experience or sarili nilang pong choices, etc. So, katulad din po yan ng mga broadcasters, though, meron po silang tinatawag na regulation. So, ano pa rin po, Mr. Chair, above all pa rin yung freedom of expression. Thank you po. Maraming salamat, Honorable Franz Castro. Mr. Vice President, mukhang wala na yatang magtatanong na congressman. Pero bago po kayo umalis, meron lang akong katanungan out of curiosity sake. Hindi pa niyo sinubukang alamin kung sino ito mang nagpakalat ng fake news sa inyo? Hindi na po, Mr. Chair.
Kasi karaniwan naman hindi tunay na pangalan na ginagamit nila eh. Oo. Although, nag-isip sana akong lumapit na ako sa NBI kung hindi siya hihinto. Pero huminto naman ho nung sagutin ko na sa pamagitan ng paglalagay ng bold letter nga na fake. Madalas po ba kayo ginagawa ng fake news? Well, pag ganito malapit na ang eleksyon, Pero pag walang eleksyon, hindi ka na kayo ginagawa. medyo tahimik ko sila. Pero sa tingin nyo, Vice President, bakit kayo ginagawa ng fake news? Meron ho bang galit sa inyo? Hindi naman no, siguro being a radio and television personality, nakikita nila na kapag akong ginamit, Mukhang sisikat sila. yes, parang gano'n no. Oo, parang gano'n no. Pati nga, sorry to say this pati nga yung utot ko binibintang sa akin. Nag-viral ho yun eh. And, sikat ho talaga kayo eh. You're well known all over the country. So probably some of these, I would say, vloggers are taking advantage of your popularity. Maybe, Ika nga ginagamit kayo Opo, para opo. naman sila maging popular din po. Oh well, sabay na ho yun. Sabay na yun. Kaya lang ho, hindi ako kumikita, sila ang kumikita. Hindi, kumikita naman po kayo doon sa broadcasting. Last tanong ko po, yung ganyang fake news, hindi po ba kayo nasasaktan? Hindi po ba kayo nagagalit? Hindi naman po eh. Hindi ako tinatablan eh. Hindi ako tinatablan po. Hindi kayo naapektuhan, kagaya noon, na pinagbintangan kayo na hindi kayo bumoto kay PRD, bumoto kayo o yung sinabihan patay na po kayo, hindi well, ba kayo tungkol doon sa- nadidepress o Hindi ho. nagagalit? Hindi po kasi nasasagot ka agad. Yun ang advantage ho namin, nasasagot namin kaagad bilang isang broadcaster. Oo. Pero sa pangkaraniwan tao nga po, sabi ko nga, baka mahihirapan nung sila dahil hindi kaagad nila masasagot. Wala silang means para masagot kaagad. Oh. Alam niyo, Vice President, you're very well known sa broadcasting industry, and I believe that you are liked by the people around the broadcast industry. Pero nakikita mo kahit na magandang ang ikangang image mo sa broadcaster industry, wala ka namang kinakalaban, wala ka nang kinakaway, pero meron talagang mga tao na gusto lang talagang sirain ang isang tao, hindi po ba? Kahit kayong mga congressman, ganun din. Lalo na po kami, lalo Opo. na po ngayong eleksyon. Kahit maganda ang ginagawa ninyo, dahil sa mga fake news ngayon, iba ipalalabas nila. Sabi niyo kanina, hindi kayo naapektuhan kahit na anong fake news ipalabason ninyo. Ano bang pwede niyong i-advise sa amin? Kasi kami naapektuhan minsan eh. Ay sagutin ka agad doon nyo. Ganun po ba? Sagutin ka agad. So, kailangan sagutin ho namin. Opo, na may mga kaibigan naman ho kayong may mga YouTube din, may mga Facebook, gaya ng ginagawa ko nga ho, bold letter, at kung minsan nagpa-plus pa, fake. Tapos pinakikiusap ko sa mga kaibigan na ipakalat. Yan o. Kasi hindi naman kayo pwedeng o kaya, tumawag ko kayo sa mga broadcaster, sa mga broadcast journalist. At ipakiusap nyo kung pwedeng ma-interview kayo para ipaliwanag nyo itong lumabas na balita. Siguradong tatanggapin naman po kayo. Basta open lagi po. Yan ang pinakikiusap ko sa mga government agencies na open lagi sila kapag may lumalabas na balita. Kasi kung minsan ho ay kumakalat na yung balita ng mali, hindi kaagad nasasagot ng mga government agencies. Sa tingin po ninyo, kailangan ng Kongreso gumawa ng batas para mapigilan ang paglaganap nito mga fake news, para naman maprotektahan yung mga reputasyon ng mga tao. Kasi nakita naman ho ninyo, marami yung mga personalidad nasira rin ng reputasyon because of fake news. Tingin nyo, kailangan ho natin gumawa ng batas? Baka ho magandang pag-aralan nitong kay Congressman na Digital Council of the Philippines para lahat ng
Facebook, YouTube, member ho dito para kung meron ng reklamo tungkol sa mga post na hindi maganda o hindi totoo, may papasok agad ho dito sa Digital Council of the Philippines. Kasi po, I don't know, Congressman, Mr. Chairman, baka ho pag kumisan pag may batas, napapalusutan pa ho eh. Tama po. Umalusot pa ho pa sa batas. Umaabot ho hanggang sa Supreme Court. Baka ho dito, baka makatulong itong pag-aralan ho nating mabuti ang Digital Council of the Philippines. Baka ho mas may ngipin ho ito para mapigilan ang pagkalat ho ng fake news. Actually, Mr. Vice President, pagkatapos po nitong hearing na to, meron na ho kaming mga proposed legislations Opo. to counter this fake news.